Ayan, isang maganda at pinagpalang gabi po mga kapatid. Amen. Welcome po tayo sa tahanan ng ating Panginoon upang tayo po ay makapaginig ng kanyang salita at ito po ay magamit natin sa ating pang-araw-araw ng kabuhayan. Amen. Ngayon po mga kapatid, inaanyayan ko po na tayo po ay magbigay ng kalakasan sa bawat isa at kamayin naman po natin ang ating mga kapatid. Ayun po mga kapatid, minanyayan ko po kayo na buksan po natin yung ating mga, tayo po pala ay tumayo muna kung magbigay respeto sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. Buksan po natin ito sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kita na po ba mga kapatid? Amen. Amen. Po, sabay-sabay po natin basahin. Verse 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasabi ko sa inyo, alang-alang sa mga kabagan ng Diyos, na inyong ihalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasaya sa Diyos, na siya ninyong katagwirang paglilingkod. Verse 2. At huwag ninyong kalaran ang libutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kasaya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Ngayon po mga kapatid, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Brother Genesis upang malit po tayo sa ating opening prayer. Amen. Magandang gabi po mga kapatid, tayo po ay umukot manalangin. Ang manaming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin ngayon upang kami makapagpurit, makapagsamba sa Espiritu at Katotohanan. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan at buhay na patuloy naming magagamit upang kami ay makasamba ngayon. Kung kaya't Panginoon, aking pong dalangin na tulungan mo kami, Lord, tawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, naman po sa isip, salita at sa gawa, at tulungan mo kami ngayong oras na ito na makapagbigay po kami ng karapat-dapat na kapulihan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tulungan mo kami na ibigay kung ano man po yung aming mga alalahanin, mga problema, mga pagsubok sa aming buhay, sa iyo, ipagkatiwala sa aming Panginoon, na ikaw ang kumilos, Panginoon, na manguna lagi ang aming pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, dinadalangin ko po yung simula hanggang sa huli ng gawain ito. Kayo po yung manguna sa bawat isa. Puspusin niyo po ang bawat isa, magmula sa mga tao, Panginoon, mga anak mo na tatayo dito sa harap, at kongregasyon na pangungunahan, nawa ay tulungan mo kami, Panginoon, na puspusin ng inyong banal na Espiritu at makapagbigay kami ng kapulihan para sa inyo, Panginoon. Ganun din sa aming mga kapatid, Panginoon, na nangihina, kayo po yung mauna sa kanila, kumilos sa kanila, Panginoon. Makasama namin sila sa pagpulit, pagsamba. Amen. Sa araw ng Miyerkules, Panginoon. Pinadalangin ko po, nawa, sa mga salitang aming maririnig, ay magsilbi itong isang paglago sa amin na kung ano man po yung aming mga maririnig galing sa inyong mga banal na salita ay magkaroon kami ng takot sa iyo lalo upang gawin ang kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Nawa, ikaw ang aming maitaas, Panginoon, sa simula hanggang sa huli-hulihan ng gawain ito. Salamat po ang aking panalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hindi po mga kapatid, isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Alam ko naman na handa na tayong umawi para sa ating Panginoon. Pero gusto ko lang sabihin na napakabuti po ng ating Diyos. Dahil alam naman po natin sa oras na to, sa oras na to ay maulan. Pero nakarating po tayo dito ng hindi basa. Amen. Hindi maayos ang ating pagkakabiyahe. Hindi tayo napahamak. Eh mga kapatid, kaya yung masahe ko muna ito. Salita ng Panginoon. Bago tayo simula. Sabi po sa 1 Peter
or sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 24, sabi, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkapatay natin sa mga kasalanan ay makabuhay tayo sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay nakasigarilyo. Kaya mga kapatid, dahil sa ginawa po ng ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng pribilehiyo na makapunta sa kaharian ng Diyos kasama natin ang Panginoon. Mga kapatid, sumasama po tayo bakit ang may galak sa ating puso at may pagpupuri sa ating Diyos. On a hill far away, ready, sing. On a hill far away, soon an old rugged cross,
bago po tayo kumantong o pumaroon sa susunod nating awitin, hayaan muna po, basahin ko muli ang isa po sa ating text dito. Salita ng Panginoon, sabi po, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y maiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakan at hindi mga magiging. Mga kapatid, no? Napakaganda ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon, makakalap po tayo sa ating pagpupuri sa pamamagitan po ng gamit sa ating I'm pressing on, ready, sing. I'm pressing on the upward way. New heights I gain every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. Thy way on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts will rise and fears dismay. Though some may dwell where things abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world. Those hidden stars at me are heard. For He has come, the joyful sound. The songs of saints higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the apples high and touch the peak of glory bright. But still I pray till I have found. Lord, lift me up to higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Minsan pa po, umamit pa po tayo mga kapatid. Buhos po natin lahat ng boses natin para sa Kanya. Amen. Eh mga kapatid, hayaan niyo po basahin ko sa salita ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 5 verse 32. Sulat po, may lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at
upang inyong mapalamig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aarin. Sana makakapagin po ng Panginoon. Sumunod lang po tayo sa Kanya kasi ano po siya napakabuti ang plano para sa ating buhay. Kasi kung pagkakatiwalaan po natin ang ating sarili, mga kapatid, malilito po tayo. Mapapahamak po tayo. Kaya mabuti po, mainam po, dapat po na sumunod, tumiwala at sumunod tayo sa Panginoon. Nawitin po natin ang Trust and Obey. When we walk with the Lord, when we walk with the Lord, ready, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shares on our way. What we do is good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we share, not a sorrow we share, but our sorely doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but His rest if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust Him. Amen. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. And in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen, mga kapatid. Amen. Buksan po natin yung mga Bible po natin sa
Luke chapter 6 verse 38 po mga kapatid. Ang sinasabi po dito, nung nagbigay kayo at kayo bibigyan. Taka na mabuti, tiktik, biglig at umaapag ay bibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Mas pray po mga kapatid. Panginoon Diyos na Ama, aming tagapagligtas na. Pinapanalan ko po dito sa araw po natin ngayon, ang aming tithes po, Lord. Nasana po ito yung magamit sa inyong kagustuhan po, Lord. And pinapanalan ko naman po dito, humahawak po dito, Lord. Bigyan mo po siyang tamang pag-iisip po sa kanyang mga hinahawak na tithes po, Lord. Na gabay niyo po ang tao po ito palagi sa kanyang mga araw-araw na gawain sa lalo na sa inyong bahay panambahan po, Lord. Pinapanalan ko naman po dito, Lord, ang aming taga-pitch po ngayon, Lord, na gabayin po siya, Lord, sa kanyang mga sasabihin na inyong salita po ngayon, Lord, na buksan niyo po ang kanyang isip at puso po sa kanyang mga pinag-aaral po na inyong mga salita po, Lord, para ibigay po sa amin, Lord, para isalita po sa amin, Lord. Pinapanalan ko po naman po dito ang bawat isa sa amin po, Lord, na bigyan niyo po ng focus at buksan niyo po ang aming mga tenga po sa mga salita po na aming papakinggan po na sa Bible po, Lord. Pinapanalan ko naman po dito na sana po wala pong pinapanalan ko po dito ang bawat isa sa amin na gabay niyo po sa aming taga-kinig ng iyong salita po. In Jesus' name, Amen. Amen. Bakit po tayo mga kapatid? Ang masasawa mga kawit dahil aldo-aldo po iwanan ng ginubata kung magpuritaan po kayo. Amen. Ito natin ang showers para sa atin yung showers. Ready? Sing. Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings we need. Mercy drops from us are falling, but for the showers we plead. Amen. So just lang po ang purihan. Pahalin na po tayong mo. Good evening po mga kapatid. Amen. Good evening po mga kapatid. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Buhay pa po ba tayo mga kapatid? Amen. Buhay na buhay ano mga kapatid. Yan po, muli. No? Isa na namang pagkakataon na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay makapagpuri at makapanambahan sa ating Panginoon sa oras nito. At tayo bilang sa mga Kristiyano mga kapatid ay tayo po ipapalad. No? Dahil tayo po iligtas na kaparito upang makapaghandog ng awitin at makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Handa na po ba kayo mga kapatid? Amen. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Nandito pa. Kung tayo po'y handa na, no? Na makinig at mag-aral ng salita ng ating Panginoon, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik mga kapatid. Basahin po natin ang aklat po ng Matthew chapter 9 verse 35 to 38. So yung ating pag-aaralan po ngayon, ito po yung pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Dahil last Wednesday mga kapatid, nakita po natin, no, yung ibinahagi sa atin or ipinangaral sa atin ng ating pastor
patungkol po sa pagpapagaling ng ating Panginoon sa bayan ng Israel o sa lungsod ng Galilea, mga kapatid. Kaya in Matthew chapter 9, verse 35 to 38, kung papansinin niyo mga kapatid, yung text po na ito po ay ang pagtatapos ng kapitulo siyam, mga kapatid. So makikita po natin dito, mga kapatid, in verse 35, basahin po natin salita ng ating Panginoon, mga kapatid. At nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Verse 36, datapat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangala na gaya ng mga tupa na walang pasto. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So kung papansinin niyo mga kapatid, no, itong versikulong ito, no, yung pagtatapos po nito mga kapatid, no, ipinakita po ni Mateo sa kanyang sulat in verse 35, no, yung kabuuang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo during His earthly ministry dito mga kapatid, no. Nakita po natin, no, sa paglalakbay po ng ating Panginoong Jesucristo, no, dito po sa lungsod po ng Galilea, sa kanyang pagtuturo sa mabuting balita, no, sa kaharian ng Diyos, no. Nakita po natin mga kapatid na hindi lamang po siya nagturo, bagkus mga kapatid, isinagawa niya o ipinakita niya mismo kung ano yung kanyang mga tinuturo mga kapatid. At hindi lang po yun mga kapatid, inihahanda niya po ang kanyang mga disipulo o ang kanyang iglesia, no, to carry on His ministry o ipagpatuloy ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo pagkatapos po niyang umalis dito sa mundo, no. Kaya ang ating pag-usapan po ngayon in Matthew chapter 9 verse 35 to 38 ay pinamagatan po natin, the harvest is plentiful but the laborers are few. Amen. Amen. Kaya kung titignan niyo mga kapatid sa text po na ito, no, nakita po natin yung samut-saring pagpapagaling po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, no? Nakita po natin in chapter 9 yung punong-puno ng pagpapagaling in verse 1 to 8. Nakita po natin yung pinagaling po ng ating Panginoon na paralitiko, no? O yung taong hindi makalakad. In verse 18 to 19, nakita po natin yung babae, no, na nabuhay maguli dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. In verse 21 to 22, nakita po natin yung babaeng dinudugo. In verse 27 to 31, yung dalawang lalaking bulag, pinagaling ng ating Panginoon. Na dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ito pong dalawang lalaking ito, no, na nagsisigaw na anak ni David. Na dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sila po ay gumaling. And last, yung mga taong pipe o yung taong pipe, hindi makapagsalita. Dahil siya po ay demon possessed, no, in verse 32 to 34. So bilang iglesia mga kapatid, bakit po ba natin kailangan maintindihan or aralin, no, ito pong tekstong ito? O in short mga kapatid, bakit po kailangan natin aralin yung buhay ni Kristo, no? Kasi mga kapatid, kung papansin nyo, in chapter 5, 6, 7, 8, 9, no? Sapat na po yung ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapatunay na siya po ay Diyos. Sapat na pong ebidensya yung pagpapagaling niya na siya po ay Diyos, mga kapatid. So bilang isang iglesia, bakit po ba natin kailangan intindihin at bakit po kailangan na pag-usapan ang tekstong ito? Dahil nakita po natin ang ating Panginoong Jesucristo kung anong kanyang ginawa. In verse 35, sinasabi po dito, at nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon. Kung papasinin niyo po mga kapatid, 2 beses po inulit ni Mateo itong verse 35. No? Makita niyo po yan in Matthew chapter 4, verse 23. So malinaw po sa atin mga kapatid kung ano po yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po yung nandito sa lupa. No? At ito po ay ang pangangaral, no, pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Or in short mga kapatid, yung pag-evangelize. So, sa pag-aaral po natin ngayon, ano kaya yung nais ng Panginoon na gawin natin bilang kanyang iglesia?
Do churches practice evangelism? Isinasagwa ba ng mga churches sa panahon natin ngayon yung pag-evangelize o pangangaral ng salita ng ating Panginoon para sa mga tao hindi nakakakilala sa Panginoon? Kasi mga kapatid, minsan kapag naririnig po natin yung salitang evangelism, yung unang pumapasok po sa isip natin is isa lang po siyang program, no? Isa lang po siyang event. Isa lang po siyang outreach. O isa lang po siyang church activity. Kung papansin nyo, napakababaw. Pero hindi mga kapatid, nilinaw ni Mateo sa kanyang sulat at ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo, no? In chapter 9, verse 35 to 38, na para sa ating Panginoon Jesucristo, ang evangelism o ang pagmimisyon, no? O pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon, ay hindi lamang po siya basta-basta church program. Ito po ay ang sentro dapat ng isang iglesia. Ito po dapat ang pinakapuso ng iglesia, mga kapatid. Dahil ito ay misyon ng iglesia. Kaya in verse 35, sinabi po dito, at nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. So, nabasa po natin mga kapatid, nilibot ni Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang po basta-basta ang ating Panginoon ay nagturo. No, hindi lang po siya basta-basta nangaral ng salita ng ating Panginoon. Bagkus mga kapatid, involved siya sa mission. Ipinakita niya, no, nagpakita siya ng isang magandang halimbawa. Hindi lang po siya basta-basta nag-stay sa isang lugar, mga kapatid, at hintayin yung mga tao lumapit sa kanya. Hindi niya po ginawa yun, mga kapatid. Hindi po ginawa ng ating Panginoon na manatili sa isang lugar. O nga naman, no? Bakit siya pa yung maglalakad? Tanghaling tapat, no? Akalain niyo mga kapatid, siya na yung nagsasalita, no? Siya yung nangangaral. Siya pa yung pumupunta sa mga bahay-bahay, siya yung pumupunta sa mga sinagoga, nangangaral, no? Itinutuwid yung mga maling aral. Siya yung nagtuturo, mga kapatid. Bakit niya nga ba gagawin yun? Eh, Diyos naman siya. Pwede niya naman gawin, mga kapatid, na mag-stay lang siya sa isang lugar, no? At pumunta yung mga nangangailangan sa kanya. Kasi sila yung may kailangan. Pwede niya naman gawin yun, mga kapatid, pero hindi niya ginawa yun, mga kapatid. Ang ginawa niya, Jesus went about all the cities. Sabi po dito, ibig sabihin, siya po mismo ang pumunta. Hindi lang po siya basta-basta nagutos ng mga disipulo niya. Hindi lang po siya basta-basta nagpadala ng mga mangangaral para ipangalat o ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Kaya sa text po na ito, mga kapatid, no, nilinaw sa atin ni Matthew ng kung ano ang ginagawa ng mga disipulo at the same time kung ano ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo. Nagtuturo sa mga sinagoga, ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, pinagagaling ang samot-saring sakit at karamdaman. So ano yung punto, mga kapatid, no? Pinakapunto po dito, mga kapatid, no? Jesus' ministry involved both proclamation and demonstration. So bilang sa iglesia na nakakakilala sa Panginoon, hindi lang po dapat tayo tumatanggap ng mga turo, no? O hindi lang dapat tayo nagtuturo. Pero hindi sinasabuhay yung mga ipinagbilin at itinuro sa atin ng Panginoon na dapat kinakailangan ginagawa ng isang iglesia niya. At yun ang pangangaral at pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. O tinatawag po natin evangelism. According kay Josephus, mga kapatid, no, the first century Jewish historian, yung Galilee raw po ay mayroon po siyang humigit kumulang 200 cities and villages. So kung titignan natin, mga kapatid, no, yung Galilee po ay isang napakalaki, no, at napakaraming populasyon, no, nung panahon po nila, o yung lugar po ng Galilea, no. And according kay Josephus, mayroon po itong humigit kumulang 3 million of population sa Galilee. So imagine, mga kapatid, nakakasunod po ba tayo? No? Imagine kung gaano karami yung pupuntahan ng ating Panginoon para lamang ipangaral at, no, ituro sa kanila. Ituro ang mga tao sa Diyos.
no, ipangaral ang kaharian ng Diyos. At nakita po natin dito mga kapatid na ang ating Panginoon si Kristo, hindi lang po siya basta-basta interesado sa isang lugar. Nakita po natin na ang ating Panginoon si Kristo in verse 35, pinuntahan niya po ang lahat, no? Ang lahat ng mga bayat ng mga nayon. Amen. Kaya ito'y napakalaga sa atin mga kapatid, no? That's why mga kapatid, sumunod ka agad sa Matthew 10, no? Kasi kung titingnan natin, in chapter 9, dinemonstrate ni Jesus yung mission, no? Pero in chapter 10, makita po natin dito mga kapatid, na isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagado, ang kanyang mga disipulo, o ang kanyang iglesia, no, na makibahagi sa misyong yaon. Amen. Mahalaga ito sa atin mga kapatid dahil hindi lamang po sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano yung kanilang gagawin, no? Bagkus ipinakita niya mismo sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga lakad, no? Nagpakita po siya ng isang perpektong halimbawa kung anong dapat nilang sabihin, kung anong dapat nilang ituro, upang sa gayon mga kapatid ng kanyang mga iglesia o ang kanyang iglesia, no? Ay gayon din ang gagawin. Kung anong sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, kinakailangan ng iglesia, ay gayon din ang sinasabi. Kung anong ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo, kinakailangan ng iglesia, gayon din ang ginagawa mga kapatid. Kaya mga kapatid, in verse 36, no? Sinasabi po dito, datapwat na makita niya ang karamihan, sabi po dito, datapwat na makita niya ang karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Yung word po dito mga kapatid na he was moved with compassion. Yung Greek word po niya ay splagnidsama. O sa wikang Griego, splagnidsama. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung matinding habag, no? Ito yung innermost being, no? Na-touch, kumbaga, ito yung pinakamatindi at malalim na habag, no? Sa mga tao. Nung time po na makita ng ating Panginoon na yung mga tao ay nagkakalat, no? Sa bayan ng Israel. Mga kapatid, no? Hindi lamang po sinabi dito ni Mateo na ang ating Panginoong Jesus ay na-felt bad lang po siya, no? Hindi po sinabi ni Mateo na nalungkot lang ng parang out of nowhere ang ating Panginoon. Bagkus siya po'y nakaramdam ng isang napakalalim, no? Nakita po ng ating Panginoon Jesucristo yung condition ng mga tao. 3 million, ha? Napakarami yan, mga kapatid. Nakita niya kung anong kondisyon ng mga tao, hindi dahil gusot-gusot ang kanilang pananamit, hindi dahil sila'y inaaway, sila'y mahirap. Pagkus nakita mismo ng ating Panginoon Jesucristo yung condition nila, yung spiritual na kalagayan nila. Amen. Na sila'y wala sa Diyos. So bakit nga ba nakaramdam ng ganoon ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid? Sinasabi po in verse 36, datapat nang makita niya ang karamihan, he was moved with compassion on them. At anong sabi nito? Pawang nangahahapis at nangangalat. So pag sinabi po natin nangahahapis, no? Pag po sinabi natin haras, ibig sabihin mga kapatid, ito po yung mga taong pinahihirapan, no? Nakakaranas ng matinding paghihirap, inaapi, pinipighati, mga kapatid, nilulugmok, pinapahirapan sila hanggang sa wala na silang magawa. At pag sinabi po natin fainted or weary, sa salitang Griego is eskilmenoi, no? It means to do something to the point of exhaustion. Pagod na pagod, mga kapatid, no? Lupaypay, nababagabag sila dahil sa mga pasanin, no? Sa buhay nila dahil sa mga namumuno sa kanila, dahil sa mga leader, no? O nangunguna sa kanila. Imagine mga kapatid, no? Trabaho ka ng trabaho hanggang sa mapagod ka. O kaya, imagine natin, no? Na pinapalo ka hanggang sa hindi mo na kaya. I mean, naiintindihan niyo ba yung pagod ng mga tao at that time? Kung gaano nakita ng ating Panginoon si Kristo yung
kondisyon ng mga taong ito. Kumbaga, nasa laylayan na sila. No? Wala na silang pag-asa. Helpless sila, mga kapatid. They were unable to rescue themselves. Hindi na nila kayang i-rescue yung kanilang mga sarili. Ito yung kondisyon na matindi, mga kapatid. Matindi ang kanilang pangangailangan para sa tulong. Helpless sila, mga kapatid. Dahil sa mga government, dahil sa mga religious leaders. No? Hindi nila alam kung saan sila lalapit. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nagtatrabaho sila para sa gobyerno. Nagtatrabaho sila para sa kanilang mga leader. Kaya kung titignan nyo, mga kapatid, nakagapos sila, no, sa mga religious practices or sa mga paniniwalang hindi naman makatotohanan. At nakita mismo yun ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, no, niremind tayo sa text na ito, sa isa sa mga doktrina natin, no, yung human helplessness dahil sa kasalanan. Dahil mga kapatid, aminin natin sa hindi, no, ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan ay hindi po yung nahihirapan ka, wala kang masuot, wala kang matulugan, wala kang mainom. Hindi yun, mga kapatid, kundi yung panloob. Ito ay ang spiritual, mga kapatid. We need salvation. No? Kailangan natin si Jesus, mga kapatid. Kailangan natin ang kaligtasan na nagmumula kay Jesus. Amen. Hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. At dahil sa kasalanan, last Sunday na pag-aralan po natin, o sa mga Sunday school natin, na pag-aralan natin na dahil sa kasalanan, kung bakit hindi naliligtas ang isang tao. At dahil sa kasalanan, kung bakit walang kakayahang gawin para iligtas ng isang tao ang kanyang sarili. Kaya nga, mga kapatid, no, kailangan natin ng isang mabuting pastol. No? Nire-remind tayo ni Matthew dito, no, na kinakailangan magkaroon tayo ng isang mabuti at tapat na pastol. Sinasabi po dito na gaya ng mga tupa na walang pastor. No? Kaya sa verse nito, mga kapatid, no, mapapansin po natin, in the Old Testament, no, ipinagkatiwala po ng Diyos ang responsibility ng mga leader sa Israel na ingatan, pangalagahan, pamunuan at alagaan ang kanyang bayan bilang mga pastor. No, ibinigay ng Panginoon sa mga leader po sa Israel, no? Hindi lang po yung tumutukoy sa mga Pharisees, Sadducees, ito po tumutukoy sa mga hari, mga namumuno sa bayan ng Israel. Nang kaso, mga kapatid, no, sumuway ang mga leader. Hindi nila ginawa ng may katapatan, no, ang ipinagutos, ang pinagkatiwala ng Panginoon sa kanila. Ano yun? Ang ingatan at alagaan ng kanyang mga tupa o ang kanyang bayan. Kaya yung tinutukoy po ni Ezekiel in chapter 34, no, yung mga pinuno po ng Israel, mga kapatid, no, yung nag-aalaga or may hawak ng kobenante ng ating Panginoon o yung tipan ng ating Panginoon. Anong sinabi po in Ezekiel chapter 34, no? Kinumdam po ng Panginoon yung mga shepherds sa Israel dahil sila po ay sumuway sa Diyos. Sila po ay hindi sumunod sa Diyos. Sinasabi po in Ezekiel chapter 34, ang mga pastol po doon ay hindi po nila pinalalakas ang mga tupa na nanghihina. Hindi po nila pinagagaling ang mga may sakit. Hindi nila hinahanap ang mga nawawala. Namumuno sila ng may kabagsikan, mga kapatid. At iniisip lang nila ang kanilang sarili at hindi ang kanilang mga tupa o ang kanilang pinamumunuan. No? Kaya in Matthew chapter 9, nakita po ni Jesus, no? Kaya sabi po dito, nangahahapis at nangangalat. Kasi mga kapatid, nakita po ni Jesus na walang faithful, walang tapat na pastor na nangangalaga sa kanyang bayan. Sa tingin ba natin, nalungkot lang basta-basta si Jesus dito, mga kapatid? No! He was moved with compassion, mga kapatid. Ibig sabihin, nahabag siya. No, isipin na po natin yung pinaka, no, kalingkingan ng habag. Ganun po yung naramdaman ng ating Panginoon.
Hindi lang po siya basta-basta naawa. Tayo po kasi mga kapatid, no? Pwede nating maranasan na makita ang isang tao na nakakaawa. Pero nung ginagawa natin, wala tayong ginagawa. Pero nung ginawa ng ating Panginoon, nung nakita niya yung bayan niya na nangangalat at nangahahapis, no? Ano ginawa niya? Siya'y nangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ipinangaral niya ang kaharian ng langit. Para ano mga kapatid? Para sila po ay maligtas din, no? Para sila rin po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen. Kasi mga kapatid, kapag po sila nanatili, no? Or kapag yung mga disipulo o ang iglesia ng Panginoon ay hindi nangaral, ano sabi ng 1 Timothy? Kalooban ng Panginoon o kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat. And in the book of Romans, kung alalahanin nyo, paano sila maniniwala kung walang nangangaral? No? Amen. Paano sila mananampalataya kung walang nangangaral? Amen. Kaya mga kapatid doon, nakita ni Jesus yung pangangailangan ng mga tao doon. At kinakailangan nila ng isang pastor na maglilid sa kanila, papalapit sa Diyos. Kaya kung titignan nyo mga kapatid, in John chapter 10, ano sabi ng ating Panginoon Jesus? I am a good shepherd. So isa lang ang mabuti, no? Isa lang ang mabuting pastor, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo, no? Siya po yung pastor na hindi lang po siya basta-basta nagtuturo, hindi lang po siya yung basta-basta nag-advise, no? Siya po yung nagbibigay ng mga direksyon, no? Siya po yung nagbibigay ng purpose sa tao. Pinupuntahan niya yung kanyang mga tupa, mga kapatid. Pinapakain niya ang kanyang mga tupa. Pinuprotektahan niya ang kanyang mga tupa. Hinahanap niya ang kanyang mga tupa, mga kapatid. At sa lahat, mga kapatid, handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Kaya mga kapatid, na-remind po tayo dito as a church, no? Pastors, elders, ministry leaders, Sunday school teachers, even yung mga Christian workers natin, no? We are called to shepherd people, mga kapatid. Amen. Hindi para hayaan at pabayaan na lang natin sila. Hindi ganun, mga kapatid. In Matthew chapter 28, ito po ang pinaka-tagubilin o ito yung pinaka-utos ng ating Panginoon, the Great Commission. No? Buksan po natin, mga kapatid. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Verse 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapos-tapusan ng sanlibutan. Amen. Nakita niyo mga kapatid, yung pagtuturo, no? O yung pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi lang po siya nagtapos sa Matthew chapter 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hindi lang po siya natapos doon, mga kapatid. Hanggang ngayon, mga kapatid, no? Kinakailangan may gawin pa rin po tayo. Kaya mamaya, pag-aaralan po natin, no? Kasi mga kapatid, maraming inisip po natin, kinakailangan magkaroon po muna tayo ng title, no? Kinakailangan maging pastor muna tayo in order na pangalagaan po natin ang bayan o mga tupa ng Panginoon. No, mga kapatid, may mga ministeryo binigay ang ating Panginoon. At tayo bilang mga Kristiyano, tayo tinawag upang alagaan ang kanyang mga tupa. So, paano ka mag-aalaga kung hindi mo nilalapitan, no? O hindi mo kinukumusta ang mga kapatid mo sa pananampalataya? I mean, may compassion ka ba din sa mga kapatid? Kasi mga kapatid, hindi lang po ito tumutukoy sa mga hindi ligtas para lang po sila maligtas. Kasi pag sinabi po natin pagpapastol, no? Ito po'y, ibig sabihin po, ito po'y pag-iingat, no? So bilang sa Kristiyano, iniingatan rin ba natin ang ating mga kapatid? Itinuturo ba natin sila? Tinutulungan din ba natin sila na mas mapalapit pa sa ating Panginoon? Pinagagaling ba natin sila?
sa tuwing sila nakakaranas ng mga samot-saring problema? Pinagagaling ba natin sila yung kanilang struggles, no? Yung kanilang sakit, pagdating sa kanilang spiritual na pamumuhay? Itinatama ba natin sila? Pinapaalalahanan ba natin sila ng salita ng Panginoon? Kasi mga kapatid, yung pagpapastol, no? O yung pangangalaga ng kawan ng Diyos, hindi lang po siya tumutukoy sa mga unbeliever. Even sa church, mga kapatid, kinakailangan bilang magkakapatid kay Kristo ay iniingatan natin ang bawat isa. Nagtutulungan tayo, mga kapatid. Kaya in verse 37, sinabi ko dito, nang magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang manggagawa. So nakita po natin dito, mga kapatid, no, na in verse 36, no, tinawag po ni Mateo na mga tupa na nangangkakalat. Kasi mga kapatid, pag sinabi pong tupa, ito po'y tumutukoy sa vulnerability. Ibig sabihin, walang kakayahan ng isang tupa na iligtas sa kanyang sarili. No? Kumbaga, prone sila pagdating sa mga kapahamakan. Kaya kinakailangan may mag-alaga sa kanila, no? May tumingin sa kanila, minuminuto, no? Sigu-segundo. Kasi matitigas yung ulo ng mga tupa, mga kapatid. Yun yung isa sa mga kalikasan ng mga tupa. Makukulit sila. Kaya kapag magre-research kayo, mga kapatid, yung mga tupa po is makukulit, pero sumusunod, no? Sa kanilang pastor, lalo na kung alam nila ang boses ng kanilang pastor. In John chapter 10, sinabi po ng ating Panginoon, my sheep heard my voice, and they follow me. Amen. So, ibig sabihin, kung tayo po talaga itupa ng Panginoon, sumusunod po tayo, mga kapatid. Sumusunod po ba kayo, mga kapatid? Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Nandiyan ba? Ganado ba kayo, mga kapatid? Rich. At dito, mga kapatid, no? Yung pag-harvest, no? Ipinapakita or inilalarawan po sa atin dito. Ipinakita po sa atin ni Mateo yung opportunity po pagdating po sa pagmimisyon or pagpapalaganap po ng salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroon po tayong dapat trabahuin. No? At kailangan, hindi lang po dapat may trabaho, bagos kinakailangan may magtrabaho, mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng trabaho pero walang nagtatrabaho? Wala pa, di ba, mga kapatid? Kaya sinasabi po dito ni Mateo, no, na kinakailangan, dahil may tatrabahuin, kinakailangan po is may magtrabaho. Sinabi po dito, the harvest is plentiful. Ang aanihin ay marami. Hindi po sinabi ni Jesus, mga kapatid, na maaaring maging sagana ang ani o pag-aani. Hindi po sinabi ni Jesus na baka dumami yung pag-aani natin. Hindi niya po sinabi yun, mga kapatid. Ano kung sabi niya, ang aanihin ay marami. Kasi mga kapatid, may mga taong nangangailangan, no? At kailangan makarinig ng salita ng ating Panginoon. May mga pamilyang nahihirapan dahil wala silang Kristo sa kanilang pamilya. May mga komunidad, no? Na hindi pa nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Even sa mga politika, mga kapatid, they need the gospel. Kailangan nila ang salita ng ating Panginoon. We need the Word of God, mga kapatid. Why? Kasi maraming mga nakaluklok sa pwestuhan, no? Maraming may pwesto sa politiko, yet di nila alam kung paano nila sosolusyonan yung mga samot-saring problema. Hindi nila alam kung paano nila maililid yung mga pinamumunuan nila. Kasi kung papansin niyo, mga kapatid, kung kani-kanino lang sila humingi ng mga payo, no? Bilang isang Kristiyano, hindi tayo ganun, mga kapatid. Ito yung pinaka nagsisilbing payo natin, mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoon ay sapat na para sa atin. Amen. May mga kabataan ngayon na hinahanap nila kung ano kanilang purpose. Kaya papansin niyo, mataas po yung cases ng mga depression, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mga bata na nagkakaroon sila ng pag-iisip na magpakamatay na lang dahil hindi nila alam at nahihirapan sila. Hindi nila alam kung ano ang kanilang purpose. No? Na-anxious sila kung anong kanilang hinaharap. Hindi nila alam kung saan sila pupunta pagkatapos ng buhay dito sa lupa.
Kaya napakahalaga po ng Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon kung gaano ka-importante, no? Kasi mga kapatid, yung pagpapalaganap ng salita ng Panginoon is urgent. Ibig sabihin, kailangan ng lahat. Amen. Hindi lang po tayo basta-basta nakalukulong dito, nakikinig, no? Tapos sasabihin natin, nag-grow tayo. Yet, parang may nai-skip tayo sa mga inuutos ng Panginoon. Ano yun? Yung pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Yes, pwede natin sabihin, nakakapag-attend tayo, no? Nakakapagsalita tayo, nakakapaglakad tayo ng may katapatan sa Panginoon, nakakapagbasa tayo ng salita ng Panginoon, nakakapag-aral tayo ng salita ng Panginoon, nakakapag-attend tayo sa mga fellowship, yet kinakaligtaan natin yung isang bagay na napaka-importante sa lahat, ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, no? Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga aanihin ay marami. Pero ang problema mga kapatid is hindi yung mga aanihin, no? The problem is not the harvest. Kaya in verse 37, no? Nakita po natin, sinabi po dito ng ating Panginoon, katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. So hindi problema yung mga aanihin mga kapatid. Maraming mga tao na nakapalibot sa atin na hindi nakakakilala sa Panginoon. Pero ang problema, walang manggagawa. Walang umaabot sa kanila, no? Walang nangangaral sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, the laborers are few. Kakaunti ang manggagawa. Pansinin niyo mga kapatid, no? Hindi sinabi ng ating Panginoon Jesus na ang aanihin ay kakaunti. Ang sinabi niya po, ang mga manggagawa, ang kakaunti. No? Kaya as a church, no? As a Christian mga kapatid, kinakailangan po ay hindi natin tinatanong kung interesado ba yung mga tao na makinig sa salita ng Panginoon? Or willing ba silang makinig? Tumanggap ng mga salitang mula sa salita ng Panginoon? Kinakailangan hindi po yun yung tanong natin. Kasi yun yung common na nararanasan ng isang Christian. Nagkakaroon sila ng mga thoughts na gano'n, pag-iisip na gano'n, mga kapatid. Ay, hindi ko na share si Jesus sa kanila, baka hindi sila interesado. Kasi siniran ko na yan dati, yet hindi sila nakinig, parang wala man sa kanila. Dapat hindi yun yung tanong kung interesado sila. Kinakailangan yung tinatanong natin, ang mga anak ba ng Diyos, ay iglesia ba ng Diyos, ay willing bang magsiyaon? Willing ba ang mga anak ng Diyos o willing ba ang iglesia ng Diyos na mangaral sa mga tao na ihirapan at nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid? Willing ba tayo, mga kapatid? Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Medyo nakapakas na ako. Nandiyan na. Kaya in verse 38, mga kapatid, makita po natin na yung harvest belongs to God. Kaya yung pinakamainam na solusyon natin is nagsisimula siya sa panalangin, mga kapatid. No? Sinabi po dito in verse 38, idalangin nga ninyo sa Panginoon na aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kinakailangan yun po yung naintindihan po natin bilang iglesia. Na yung mga aanihin ay hindi po magmamayari ng church. Amen. Sinabi po dito, magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po pagmamayari ng pastor, hindi po pagmamayari ng misyonaryo, o ng anumang denomination ang pag-harvest o pag-aani. Ito po yung pagmamayari ng Diyos, mga kapatid. Amen. Pagmamayari ng Diyos ang mga ani, mga kapatid. Therefore, ang pag-mission po ay dapat gawin ng may pagdepende sa Panginoon. Amen. Paano? Sabi ni Jesus, pray. Ano pong inuutos ng ating Panginoon in verse 37? No? Katotohanan ang aanihin ay marami, dapat konti ang mga manggagawa. Ano yung solusyon na ibinigay niya? Verse 38, pray, mga kapatid. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid. We are commanded to pray, mga kapatid.
para sa mga manggagawa na magpadala ang ating Panginoon ng manggagawa sa kanyang aalihin. Hindi po sinabi ni Jesus na tayo bilang iglesia o tayo bilang mga disipulo ni Kristo na kailangan magtayo po tayo ng mga malalakihang organization or magtayo ng mga attractive programs, no? O di kaya mag-develop ng mga strategy in order na may mga taong lumapit sa atin at may pangaral natin salita ng Panginoon. Hindi niya po sinabi yun o itinuro sa mga disipulo niya, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, para magkaroon tayo ng mga manggagawang ito, pray. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid. Dahil yung pananalangin, pagpapakita po ito ng pagdepende sa Panginoon. E nasa church, mga kapatid, gaya ng itinuro ng ating Panginoon sa Kristo, we should pray, no? Manalangin at humingi tayo sa Panginoon ng mga manggagawa. At kinakailangan po, mga kapatid, habang nananalangin po tayo, ay handa rin po tayo makinig sa tugon ng Panginoon. Kung isa tayo sa mga tinawag ng Panginoon na mangaral, ibahagi ang salita ng Panginoon. Kasi mga kapatid, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi lang po ito tumutukoy sa mga public places. Hindi po ito tumutukoy sa mga eskwelahan. Para lang matawag natin misyonaryo tayo o matawag po natin nakikibahagi po tayo sa pag-aani. Sa bahay nyo, mga kapatid, kaibigan mo, paaralan mo, nagmi-ministry ka ba, kapatid? Nagmi-ministry ba tayo sa mga kakilala o manlapit sa atin? Dahil alam natin bilang mga Kristiyano, nakikita natin yung condition nila. No? Yung compassion na mayroon si Kristo, mayroon din ba tayo nun, mga kapatid? Nakikita ba natin kung saan yung kahantungan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos? Nakikita ba natin yung condition nila? Na kapag hindi sila nagsisi at naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon, eh, hindi natin sila makakasama sa kaharian ng Diyos? Gaya ang sinabi ko kanina, mga kapatid, hindi po natin kailangan ng title. Hindi po natin kailangan maging pastor, evangelist, no? Missionary, para na makapag-harvest tayo. No? What do I mean, mga kapatid? Pwede naman tayo sa loob ng bahay. Pwede tayo sa mga kaibigan, tito, tita, di ba? Nalala ko si Vic. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? I mean, mga kapatid, yung pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon ay pwede naman po sa mga bahay natin, sa mga kaibigan. No? Kasi hindi natin kailangan yung crowded na lugar para lang masabi na nag-evangelize tayo. No, mga kapatid. Maling pag-iisip yun, mga kapatid. Na para lang ibahagi mo si Jesus sa tao, kinakailangan sa public place ka pa. Kasi yung pinakatanong dito, mga kapatid, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos na may katapatan? Sinusunod ba natin yung halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo? Pangangaral, pagtuturo. Tapat ba natin ginagawa yun, mga kapatid? Kasi kung oo, mga kapatid, mapalad ka. And ini-encourage kita, mga kapatid, na ibahagi mo sa kanila ang kaharian ng Diyos. At ang kaligtasan mula kay Kristo, mga kapatid. At kung hindi naman, no, siyasatin po natin ang ating mga sarili. At ipanalangin, no, na magkaroon din tayo ng habag, kagaya ng kay Kristo. Makita natin kung anong nakikita ni Kristo. Ano yun, mga kapatid, yung condition ng mga tao na wala pa kay Kristo. Na hindi pa taglay ang kaligtasan, no? At magkaroon tayo ng puso gaya ng kay Kristo. Kasi kinakailangan, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, no? Kaya nga nagbigay ng halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo para yun ang sundin natin. Bakit? Kasi yun yung nakapagbigay glory sa ating Panginoon. Yun yung tama, no? Yun yung kailangan ng mga tao, mga kapatid. At hindi lang yun, no? Ipanalangin din po natin yung ating mga pastors, ating mga teachers, missionaries, evangelists, no?
Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Do I see people as Jesus sees them? Nakikita ba natin yung mga tao kagaya ng nakikita ng ating Panginoon Kristo? May habag ba tayo sa mga taong wala pa kay Kristo? Gaya ng sa ating Panginoon Kristo. May habag ba tayo, mga kapatid? Handa ba tayong maging isa sa mga manggagawang iyon? Amen. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid, no, bilang isang Kristiyano, pinaalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon na nabubuhay po tayo sa isang mundo na punong-puno ng kasalanan. Mga taong inaalipusta, sinasamantala, mga taong helpless. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na nakagapos sa mga religious practices or sa mga belief. Hindi dahil, mga kapatid, no? Ito lang din, reminder din sa atin, hindi dahil yung mga Kristiyano or mga, sabihin natin yung mga ibang denomination, dahil ibang kanilang paniniwala, ibig sabihin ba, titigil na ba tayo mangaral ng salita ng Panginoon? O i-share sa kanila dahil INC naman sila, Espiritista naman sila, Katoliko naman sila. Hadlang ba yun para ipangaral din sa kanila o ibahagi sa kanila ang salita ng Panginoon? Ang katotohanan na nagbumula sa Panginoon? Hadlang ba yun, mga kapatid? Hindi, no? Amen. So, anong may dadahilan natin para umupo lang dito, mga kapatid, at magpakampante? Knowing na marami pang mga taong nangangailangan. Diyan ang Tramo, no? Mabato-bato. San Jose. Napakarami, mga kapatid. So, paano po tayo tutugon dito as a church? Amen. Paano? No? Kinakailangan, mga kapatid, is makita natin kung ano nakikita ni Jesus. Maramdaman natin kung anong naramdaman ni Jesus. Yan ang dapat pinapanalangin po natin sa ating mga buhay. Kasi hindi po tayo naging Kristiyano para lang matuto. No? Kasi kung tunay tayong natututo, ginagawa po natin, sinusunod natin kung anong natututunan natin kay Jesus. Amen. Dahil pinakita niya po sa atin hindi lang po siya, sabi ko nga kanina, hindi lang po siya nag-stay sa isang lugar para mangaral na mangaral na mangaral. Bagkus isinabuhay niya yung mga turo niya. Upang sa gayon, mga kapatid, no, kung ano yung sinabi at ginawa ng ating Panginoon, gayon din ang gagawin ng iglesia niya. We must proclaim what Jesus proclaimed. Amen. And we must go where Jesus sends us. Amen. Kaya sa kanta po natin kanina, no? Yung trust and obey. Sinabi ko, then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says we will do, Amen. where He sends we will go. Sing. Never fear, only trust and obey. Amen. Do you trust Jesus, mga kapatid? Amen. At kung pinagkakatiwalaan po natin ang ating Panginoong Kristo, kinakailangan sumunod po tayo. Dahil alam natin, nakatiwa-tiwala, no, ang taong ito. Amen. Why, mga kapatid? Dahil sapat na yung ebidensya niya in chapter 9. Yung bumuhay siya ng patay para maniwala tayo Amen. at sumunod sa Kanya. Amen. Higit sa lahat, mga kapatid, sapat na ang ebidensya na nabuhay siya mabuli para sumunod at maniwala tayo sa Kanya. Amen. Sapat ba yung ebidensya sa iyo, mga kapatid? Amen. Sapat ba yun, mga kapatid, para sumunod sa Kanya? Amen. Kaya kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid, kinakailangan may pagsunod, no? Kasi hindi ka naman susunod kung hindi mo pinagkakatiwala ng tao eh. Sinungaling nga yan eh. Ba't ka maniniwala at susunod sa Kanya? Alam mo kapahamakan yung mga sinasabi niya. Kanino tayo magtitiwala, mga kapatid? Sa isang mabuting pastol. Kay Jesus. Kaya ito yung challenge sa atin, no? Ito yung challenge sa atin, mga kapatid.
Let us ask God, no? Hilingin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng mata, kagaya ng mata ng ating Panginoon sa Kristo. Magkaroon po tayo ng puso na mayroon si Jesus to feel compassion. Let us ask God sa faith na mayroon ng kanyang mga disipulo noon to pray. At hingin natin sa Diyos, mga kapatid, yung lakas ng loob para humayo o magmisyon, mangaral ng salita ng Panginoon. Kasi hindi po sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na hintayin ninyo hanggang dumami ang laborers. Hindi po niya sinabi yun na maghintay tayo ng mga manggagawa para may gumawa sa ipinag-utos niya. Kasi kung ganun nangyari, nagko-contradict, mga kapatid. Kasi hindi yun yung ibig ipaunawa sa atin ng Panginoon. Ang ibig ipaunawa sa atin ng Panginoon, kung tayo disipulo niya, kung tayo learner niya, no? Kung tayo follower ng ating Panginoon, kinakailangan ginagawa din natin kung anong ginagawa niya. Sinasabi natin kung anong sinasabi niya. Kasi sabi dito sa Bible, mga kapatid, the harvest is plentiful, and the Lord of harvest, no? And the Lord of the harvest is calling. Will we answer, mga kapatid? Amen. The Lord of the harvest is calling. Tutugon ba tayo, mga kapatid? Kasi hindi sinabi ng Panginoon Jesus na kakaunti na lang ang aanihin, no? Marami, mga kapatid. Wala lang nag-aani. Kaya kinakailangan nasa church, manalangin tayo. Tutugon ba tayo sa calling ng Panginoon? Amen. Kung tayo po'y tutugon, tayo po'y manalangin na. Tayo po'y mga manalangin, mga kapatid. Father God in heaven, nabalat mga pangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming napag-aralan ngayon. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mata. Gaya ng inyong mga mata, Panginoon, upang makita namin ang kondisyon, Panginoon, ng mga tao wala pa sa inyo, Panginoon. At magkaroon ng puso, kagaya ng inyong puso, to feel compassion, Panginoon. Magkaroon ng matindi at malalim na kahabagan sa mga taong wala pa sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, bilang iglesia, tulungan niyo po kami, Panginoon, na manalangin. Ipanalangin ang aming mga sarili, Panginoon, na sa inyong pagtawag ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala at sumunod sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Nawa, Panginoon, napurihan ka po namin sa oras nito. Salamat po sa madalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen.